Magandang gabi sa inyo mga kaibigan. Ang ating chichikahin nga pala ngayon, no, ay yung nangyayaring giyera sa Middle East, yung kahirapan na nangyayari nito, at yung ano bang ang response ng ating gobyerno, ano ang kasalukuyang kanilang pinagkakaabalahan, at ano ang magagawa natin kung sakaling tumagal ang digmaang ito, at bakit ito nangyayari ngayon. Yan ang ating pag-uusapan mga kaibigan. Una, yung digmaan na yan ay unpredictable, no? Walang nakakaalam kung kailan yan matatapos at kung gaano kalawak at kalaki ang kanyang iiwanang pinsala. Hindi lang doon sa lugar na pinangyarihan ng digmaan, kundi yung mga bansa na naapektuhan. Yan ang mabigat dyan na dapat nating paghandaan, no, mga kaibigan. Pero itong ating gobyerno, sa halip na maghanda, yung preparedness, yung ihanda ang mamamayan, hindi lang sa mga pangangailangan, kundi yung mentalidad, yung mentality ng Pilipino pagdating sa matinding epekto nitong ano. Kasi unang-una, ba't sinasabi natin ang mentalidad ng Pilipino ay nakahanda, unti-unti mo silang inihanda. Maraming maaapektuhan, pag-iisip, mawawalan sila ng moral, mawawalan ng direksyon, magpapanik ang tao. Ang bansa natin, kapag kinapos na ng langis yan at wala ng supply ng langis, mawawala na rin ng mga common na supplies na nakadepende sa kuryente. Langis din ang nagpapatakbo niyan, tubig. Kaya ang tao ay magiging hopeless at desperado, no? Kanya ang mangyayari diyan. Pero kung itong gobyerno stable tayo, ay maaring mapaghahandaan kahit papaano. Maaring tumama man sa atin ang epekto ng gyerang yan, pero hindi masyado na lugmok ang sambayan ng Pilipino. Tayo. Kasi tulad ng nangyaring pandemic, lahat yun. Paralyzed lahat yun. Pero napaghandaan at nagawa ng paraan ng nakaraang administrasyon at naka-recover tayo. Pero ito, panahong ito, mukhang malabo mangyayari dito. Una-una, ang pinagkakaabalahan nila yung politika. Kung papaano nila mapipigil yung Sara Duterte na nagdeklara ng pagtakbo ng pagkapangulo. Kumbaga sa inalarma sila, sinira yung kanilang diskarte. Yan diskarte lang na panira ng panira ng plano. Hindi naman dapat yun sa ngayon ang priority ng bansa na ito, ng ating gobyerno. Kodita, nandyan din na nangangamoy. At yung mga Marines, mga Marines ay sa halip na imbestigahan, hindi ngayon maimbestigahan. Nagpalabas na nga yung ng pahayag nung INC nung nakaraan, napanood natin, na bakit ganon? Kung sino pa yung nagsusumbong para ganon, ay sila pa yung parang binabatikos o ipakukulong. Alam nyo, mga kaibigan, kagaya dito kay Senator Ping Lacson nung nakaraan na nakita natin, ang kanyang, wala na halos silang masabi, wala na silang maidadahilan dahil nasusukol sila nitong senador na si Senador Marcoleta. Nasusukol sila na nasusukol. Kaya kung naturalmente, di ba, mga kaibigan, kung nagsusumbong man sa'yo yung may susumbong sa'yo na nagnakaw o kaya ay kagaya ng mga dinideklara ng mga Marines na yan, sinisiwalat nila, hindi dapat nga imbestigahan yan, di ba, mga kaibigan? Kasi unang-unang sinisira nila yung gobyerno kung talagang hindi totoo yan. Pangalawa ay akusasyon yan. So kailangan talagang imbestigahan mabuti at parusahan yung mga Marines kung hindi totoo yung kanilang mga aligasyon. Hindi
Mako-contempt daw sila, wala lang sila magkakasya, hindi sila magkakasya sa Senado. Pwede mo namang ipadala yan, mga kaibigan. Ipadala mo doon sa mga city jail, ipadala mo doon sa Pasay, ipadala mo doon sa Bagong Diwa, kung saan mo ipagkukulong yung mga yan, o kaya doon sa Port Bonifacio. Hindi napakalayo ng katwiran mga kaibigan. Pero, andyan na yan wala na tayong magagawa, yun na yung focus nila Kahit anong gawin ng pabalik-baliktar natin, sila ang nasa posisyon. Kaya kahit magtutuwad-tuwad ka dyan, maliban na lang, bumaliktad ang militar at panagutin ang dapat managot, malamang hindi na aabot sa eleksyon ang mangyayari sa ating bansa. Ngayon, pag-uusapan natin mga kaibigan, itong kahandaan ng giyera na nangyari. Kasi sa akin, mga kaibigan, bilang ako padre de pamilya din, siyempre lahat ng mga magulang o padre de pamilya, mga magulang na ganyan yung nakikita mo, hindi mo pwedeng dapat baliwalain yan Kasi nakikita mo na parang bagyo na tatama yan. Hindi lang sa ibang bansa, sa atin tatama din yan. So ano ang preparedness na kailangan dyan? Ang mga tinatamaan ng bagyo na hindi masyadong lugmok kasi mayroon silang sapat na kahandaan. Yan dapat ngayon ang ginagawa ng gobyerno na ito. Ito gagawin natin, ito gagawin natin. Ini-inform na yung mga tao kung ano yung ating magiging kahandaan o panlaban sa darating na giyera. Hindi man tayo gigirahin ng bomba, pero yung kahirapan tatama talaga sa atin yan. Di ba? So, meron akong nabasa meron akong nabasa mga kaibigan na isang warrior ng Chinese warrior na isa siyang warrior ng Genghis Khan na general. Ang sabi niya, paghandaan niyo na yung digmaan habang wala pa yung digmaan. Kasi pagka nandyan na yung digmaan, hindi na yun panahon, sabi niya, it's not the time to preparation, sabi niya. So, kailangan gawin mo na yung necessary preparation habang wala pa yung gera. Sapagkat kapag ka ang war existing na, nandyan na, existing na, tumama na sa inyo, hindi na raw panahon yun ng paghahanda, kundi panahon na ng pakikipaglaban. Totoo nga naman Kailan ka pa magpe-prepare pag nandyan na yung gera? Yun ay panahon na ng labanan Dito sa atin, hindi man tayo, wala man tayong kalaban-laban sa giyera, pero siyempre yung kahirapan, anong unang-unang mangyayari dyan? Yung conflict dito sa internal conflict sa atin, sa loob ng ating bansa. Unang-una dyan, magkakaroon ng matinding nakawan. Looting, di ba? May looting na mangyayari dyan. Yun nga lang simpleng kawalan ng pagkain dahil sa bagyo. Nagkakaroon na ng nakawan sa bawat bawat department store, gano'n So, anong mangyayari kapag nangyari yung ganyang nakawan na yan? So tayo bilang mga magulang, protektahan yung ating pamilya. Per se, yung unang-una. So, pagkain, pangangailangan natin araw-araw, saan tayo tatakbo, ano ang magiging survival natin, yan ang dapat pinag-uusapan yun, hindi politika mga kaibigan. Kung kailangan bumalik tayo doon sa kabundukan. Alam mo ang problema ng Israel, kaya nahirapan din yung kanilang mamamayan. Kasi wala sila, yung kanilang bansa wala silang katulad ng natin, na may mga kabundukan tayo na pwedeng pagtaguan, makakapag-survive tayo. Sa kanila, tumakbo man sila sa kabundukan, open pa rin sila Wala silang katulad ng may mga palayan o kaya wala nakadepende sila sa supplies at saka sa importer, wala rin silang katulad ng mga palaisdaan natin. Sa atin lang ganun ang kompleto, pero sa halip na ang preparasyon ng gobyerno, ganito yung programa natin. So ihanda na natin yung mga province natin na maaring tatakbuhan ng ating mga mamamayan kapag ang syudad natin ay naipit sa sitwasyong matindi, nagkakawalan ng supply, shortage ng lahat ng bagay, magtatakbuhan yan sa mga probinsya. So dapat may mga programa na ginagawa ngayon yan. Katulad noon na
may ginawa silang balik probinsya. Naalala ko yun ng pandemic, balik probinsya. Sapagkat ang akala nila tatagal itong pandemic at magkakaroon ng kagutom dito. So mga taga-probinsya, sabi ng gobyerno noon ay bigyan ng pamasahe ng libre para pabalikin sa kanila probinsya at bumalik sa dating kalagayan. Magtanim, mag-produce kung ano yung security food supply na maaaring mangyari, maging production ng pagkain ang province para isupply kung sakaling ang syudad ay naipit sa digmaan. So, malaking bagay yon. Naalala ko tuloy yung pinanood ko na pelikula, mga kaibigan, na sa isang puno ng kamatis ay nagpatayan. Pinatay niya yung isang pamilya para makuha niya lang yung isang puno ng kamatis dahil sa tindi na talaga ng kahirapan. Kailangan niya yung puno ng kamatis niya kasi unang-una pag nakuha niya yung puno ng kamatis niya, maitatanim niya, mapaparami niya, yung mga buto noon, maitatanim niya, mabubuhay pa sila ng kahit kakaunting panahon. Isipin mo yun, ganun katindi yung shortage ng pagkain, magpapatayan yan. Magpapatayan yan. Kaya, bago dumating ang panahong yon, ay kailangan ng bawat magulang, bawat miyembro, bawat ama ng tahanan, mayroon siyang pananaw na yung tinatawag nila na sakasakaling magkaroon man ng ganun, ay mayroon siyang maiiksitan, mayroon siyang exit point, mayroon siyang mapaglalagakan ng pamilya niya, mayroon siyang mga preparasyon na maaari niyang plano na maaari niyang takbuhan para maging survival, no? So, pero bakit nangyari ang lahat ng ito? Lahat ng ito, pinagpauna naman sa atin eh. Kaya wala na tayong dapat sisihin, hindi na tayo dapat na mawala sa sarili o magkaroon ng depression ang tao. Kung bakit nakikita natin nangyayari ito. Ipinagpauna ng Diyos ito eh. Ano ang sabi sa atin, tinuturo sa atin? Itong galit ng Panginoon Diyos, wawasakin niya talaga ang mundo dahil sa kasamaan ng tao. Parang sabi na parang bagyo o parang daluyong ng tubig ang galit ng Panginoon. Wawasakin ko lahat ng Pero tayo dito sa atin, sa bansang Pilipinas, at nakikita na natin yung wasakan, mga tao tumatakbo sa bundok doon maka-escape man lang kasi nagbabagsakan yung mga bomba sa kanilang syudad. Ang Pilipinas ay, ako sa pakiramdam ko, paniniwala ko, hindi mawawasak, hindi mangyayari yan. Kasi ang bansang Pilipinas ay nakasulat sa Bible. Sa Bible yan eh. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon mula sa mga wakas ng sa mga pulo ng dagat. Ibig sabihin, minahal ng Diyos itong Pilipinas. Mahal niya ito. Itong Pilipinas, itong tinutukoy niya. So hindi mangyayari yon. Pero bakit nangyayari ang ganyan? Ay di ba pinapauna naman ng Panginoong Kristo gaya ng tinuturo din naman sa atin mga naririnig natin sa mga pagsamba natin, sa mga pagtuturo ng mga ministro na ipinagpauna ng Panginoong Kristo kailangang mangyari ang lahat ng bagay na ito. Ano yon? Yung mga digmaan, lindol, kahirapan, yung dinulot na ng digmaan, kahirapan na yan. Lahat ng bagay na ito ay mangyayari. That of what, sabi niya, hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin, may period pa, may certain period pa na konting-konti na lang na bago magwakas. Yung period na yun yung ating paghahandaan. Kasi yun na yung pinakasinasabi na sinasabi na parang babaeng nagle-labor. Alam mo ba yung babaeng nagle-labor? Hindi kahirap na nararamdaman noon bago lumabas sa kanyang sinapupunan ng bata. Ganyan yung paghuhukom, ganyan yung mangyayari. Ayon sa Biblia, sa mangyayari sa mundo eh. Yun nga lang na gaano kahirap yun. Yun lang na ikaw ay bagay ako, hindi ko pa nahirapang mag-labor. Yun lang matae, yung natatae ka lang, nadudumi ka, na hindi lumalabas constipation, Hirap na hirap ka na hirap na ang kalooban mo lalo na yung nanganganak, nagle-labor. So hindi pa ngayon nangyayari sa atin, nakikita pa natin dito sa Pilipinas, Hindi pa nangyayari yan. Pero yung sinasabi ng Panginoong Kristo, sa mga prediction, Bible prediction, kailangan ito'y mangyari. Yan ang mga digmaan, nakikita na natin. Datapwat, hindi pa ito ang wakas. Magtitindig ang bansa, laban sa bansa, kaharian, laban sa kaharian. Magkakagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Di ba? Ganyan na nangyayari. So, bago mangyari yon, meron pang panahon na hihintayin para at least maganap na yung
talagang paghuhukom. At bago mangyari yon, kailangan maging prepared tayo lahat. Mabuti na lang tayo ngayon nasa tamang kaisipan tayo, wala tayo sa sitwasyon na gumagawa tayo ng masama. Na wala na tayong panahon para baguhin pa ang ating sarili doon sa mga kasamaan na pinagagawa ng mga taong ito. Dahil pag dumating na yung panahon, hindi gusto mo namang magbago, gusto mo nang ibalik, wala na. Wala ka ng panahon para magbago. Wala ka na rin panahon para gumawa ng mabuti. So kung meron ka mang magagawa ngayon, gumawa ka na ng habang may kaunti pang panahon, sapagkat yung mabuting yan, yun yung ating ihaharap sa Panginoon Diyos, sa Panginoong Jesucristo, para yung kanyang pagpapala matatamo natin at huwag tayong mapahamak at magtamo ng kaligtasan. Yan yung paniniwala ko. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po sa inyong lahat.